illegal possession of firearms and ammunitions kag Comelec gun ban ang ginpangatubang ni Suliba. Enero 14 sa Balita International. Ginsugura na sa Constitutional Court sa South Korea ang impeachment trial ni President Yoon Suk Yeol. May kangtanan sa pagdeklarar sini ng martial law. Sunod sa spokesperson sa korte, ang pinakauna sa kabubusan nga 5 ka mga trial ang naglawig lamang sang pila ka minutos mangut sila nagtambong ang suspended leader. Pasensya ka na, Tanggol. Wala ako isang salita. Sinungaling ako. Hindi ka mamamatay, Wing. Tatapusin natin ang laban natin. Wing! Wing! Kasi ako na nagawa ko ng tama sa buhay ko. Tapos, masama ako kayo. Masama ako ng lahat. Sa sports, ginmultahan sa NBA sang $50,000 si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards bangod sa paghimo sang obscene gesture sa isa ka game official. Inina ang ika-5 nga tihon nga ginmultahan si Edwards sa diin. Ang iyang penalidad nagdangat na sa $285,000. Sa entertainment, Nagdinbaderwan sang Dona Aruno sa San Jose. Feature kay Bruno Mars. Nalapot ni Rosie ang record ng pinakauna nga babae nga K-pop artist nga nakasulod sa Billboard Radio Songs Top 10 kag highest charting female K-pop artist on the US Albums Chart. Enero 15 sa Balita. Lokal. Nag-atubangay sa isa ka hearing sa Ombudsman Visayas sa Cebu City ang mga akusadong opisyal sa DepEd Regional Office 6 kag ang mga nag-akusar na RMN Iloilo News anchors. Naglawi ang clarificatory hearing sa sulod sa isa ka oras kag tunga. Kinpisa-pisa sang Ombudsman investigators ang direktor sang DepEd 6 nga si Ramir Barbiran Oiteco. Upod ang duwa sini ka akusado nga sanday Attorney Melchor Villalobos kag Attorney Daphne Parse sa pahin sa mga nag-akusar. Ginsaysay nanday Rajuman Don Dolido, Regan Arluz kag Novi Guaso ang ila nakita nga mga paglapas sa kasuguan sining mga opisyal sa gobyerno angot sa aligasyon nga may pang-abusar sa poder ang regional director sang gingamit sini ang mga abogado sang DepEd 6 sa iya personal nga benepisyo. Nagtindog bilang abogado sa Ombudsman Visayas sa Cebu hearing sanday Attorney Robel Banyok kag Attorney Buen Alguno nga lunsay top radio personalities sang DYHP RMN Cebu. Enero 20, balita na
International. Balita Nasyonal. Gintawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Anay Presidente Rodrigo Mars Duterte Lavino, nga Tiny puligon Home. bangod sa mga alegasyon sini may kantanan sa 2025 national budget. He's lying. He's a Salamat po, Nay. Pero, Nay, ba't kayo naman hindi kayo bumili para sa sarili ninyo? Simula bata pa lang ako, pag lumalabas tayo, yun yung gamit ninyo. He knows that you cannot... Ni President Ferdinand Marcos Jr. Balita International. Nagsumpa bilang ika-47 nga presidente sa Estados Unidos sa iya ikaduwang nga non-consecutive term si President Donald Trump. Nagtambong sa inaugurasyon ang iya pamilya kag manginsanday Democratic President Joe Biden kag ang kasumpong ni Trump na si former Vice President Kamala Harris. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. Ang kabahin sa inaugural speech ni US President Donald Trump. Enero 23 sa Balita Lokal. Sa labing una nga higayon ng inkabahin sa religious activities ang dinagyang festival ang translasyon o consoling procession bilang pagpasidungog kay Senior Santo Niño. Samtang sa iniman nga adlaw nagsugod ang dinagyang food festival nga gindugukan sa madamo nga tawo. Ang food festival ang naglawig tugtog Enero 26. Enero 24 sa Balita Mayo Lokal. 24. Nagpasunday ang apat ka mga tribo gikan sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod sa dinagyang illumination. Ini ginlakipan sang Pandang Gita Festival sa Oriental Mindoro, ug Burulan Api Festival sang Tugigaraw City, Cagayan, Tanglawan Festival sang San Jose del Monte, Bulacan, kag Bailis de Loses Festival sang La Castellana, Negros Occidental. Enero Pader. Madali namang linisin ito, ngunit sa Environmental and Sanitation Commission ng MMA, nagiging matagal. Sa kanila, ipatutungkol ang ating tampo ngayon. Narito report. 25 Mayo sa 25. Balita Lokal. Ginpangunahan ni Governor Arthur Toto Biano Defensor Buno. Jr. ang formal nga pagbukas sang kasadyahan sa Kabanawanan Festival 2025 nga ginpasakupan sang siyam ka mga tribo. Sa iya minsay, gin-offer ni Governor Defensor sa bugos nga kalibutan ang fan-foodie friendly festival nga nagapakita sang kabuhi, panublion kag kultura nga mapabugal sang probinsya sang Iloilo. Samtang nagdangat naman sa masobra 8,000 ka mga deboto ang nagupod sa ginpatigayon nga Grand Religious Sadsad sa atubang San Jose Placer Parish, santo sa pagbanta sang Iloilo City Police Office. Nagdabay, nagpagpatay, nagahibig.
sa entertainment.